Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to Hits. So ito, pag-usapan natin yung nangyari dyan sa Dumaguete. Ito kasing kanilang maisog rally, dyan po sa harap ng, Kapitolyo, o dyan po sa Freedom Park dapat. Ang nangyari mga kababayan, instead na prayer rally, naging mini press conference mga kababayan. So naging mini press conference kasi ang nangyari, doon na lang sila nagsalita sa isang truck. So sa truck na lang sila kasi nga hindi sila nakapasok sa Freedom Park dahil tinadtad po ng ng mga equipment. Mga kababayan, tinadtad po ng mga equipment at ayun, nag-decide na lang sila na magkaroon ng instead ng rally. Ang ginawa nila dyan sa lugar na yan ay mini press conference mga kababayan. At dito may kita natin sa ating screen etong ayan mga kababayan, yung pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mga kababayan. So, maingay po yung mga tao dyan kanina. Medyo silip-silipin lang natin yung sound. Okay, so nagsisigawan yung mga tao dyan sa lugar na yan. At kung mapapansin ninyo guys ang konti lang ng mga tao diyan sa malapit diyan sa Freedom Park. Diyan sa tapat ng Kapitolyo. Actually lampas na ata ng Kapitolyo ng Freedom Park kasi mamaya maririnig natin si dating Pangulong Duterte na magsasalita at sasabihin niya na nilampasan nga niya yung Freedom Park. So itong lugar na ito ay siguro diyan lang sa Gedli. At meron pong truck diyan. Diyan nagsalita sila ito pakita ko na rin sa inyo. Ito mga kababayan. O yan ito si Vic Rodriguez. Ayan si Glenn Chong. So ang nangyari dyan mga kababayan, hindi sila nagtayo ng stage. Ayan po si Harry Roque. Hindi na sila nagtayo ng stage. Bali yung truck na nakabalandra dyan ay nata yung ginamit nila. O truck ng SM na hindi natin alam. So ayan si Vic Rodriguez mga kababayan. Ang Bill of Rights ng bawat Pilipino. Okay, so yan. Pagkatapos yan, ano nangyari? Sino sumunod dito? Wala na, ito. Live kasi ito ng SMNI guys So nandiyan yung Banateros. Tapos ito na mga kababayan yung parating na si dating Pangulong Duterte. Alright. Mga kababayan, sobra yung security. So antayin natin yung paglabas ni dating Pangulong Duterte. Yan. Ayan mga kababayan. Ayun. Ayun mga kababayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang mahina na si former president Talagang pansin mo na talagang nag-edad Ayan, so medyo nangangayayat si PRRD. Ayan, at diretso na siya dun sa may hagdan dyan. Paakyat niya sa truck na ginamit nilang stage. Ayan. Delikado. Medyo talagang nanginginig na yung katawan ni dating Pangulong Duterte. So yan mga kababayan. Oo, ganyan yun Noong mga panahon na walang naniniwala. Okay, so pinapatay-patay ko yung volume kasi alam nyo na, baka makapiright tayo. So dyan lang nagsalita sila pero sandali lang sila dyan. Ang nangyari dyan mga kababayan na naging mini press conference. Kasi ito nga kanilang rally, itong maisog rally, tinuloy nila to sa dun sa Quezon Park. Quezon Park nga ba yun? Kasi nandun sila ngayon Ito, advance ko ng konti yung video dun sa actual na live. Ayan, nagsasalita na naman si Glenn Chong. Tama, Quezon Park, Dumaguete City. Ayan, nagsasalita si Glenn Chong. Kanina nagsalita, ayan, si Baste Duterte. At ayan, kung mapapasin niyo yung mga tao dito mga kababayan. Mga mga miyembro ata ito ng ng simbahan ni Kibuloy, mga kababayan So ito mga to, hindi ito mga organic na mga na mga tao diyan sa lugar ng Dumaguete.
ito mismo mga kababayan, yung naumatin dyan, ay mga tao nila. Malamang membro to ni Kibuloy. Kasi tingnan nyo, naka-uniforme pa eh. Di ba? So, ginastusan pa nila yan para pumunta dyan. At ayan nga, ayun yung nangyari. Pinakita pa nila itong nangyari kanina dyan sa, sa hearing sa Senado. Okay, so ito na mga kababayan, ito yung pakinggan lang natin yung konting sinabi ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. At papapasin niya talagang medyo mahina na to si Duterte. Sana, alam niyo, sa totoo lang, sana nagpapahinga na lang to no? Hindi na sana ito pinapagod na sumama-sama pa sa rally. Dapat nagpapahinga na lang. Nandiyan naman sila, sila Pulong, si Baste, si Sara Duterte, na hindi ko nakikita mukhang hindi nagpapakita sa mga rally, hindi natin alam kung bakit. So ayan na si dating Pangulong Duterte. Ayan. So ito yung pakinggan natin sandali. Mga ninyo, ako, o nga, nahimo kong congressman sa unang panahon, o nga na presidente. Wala ko ikapanghambog kung dili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong napasapalo ka. Okay, kung panonoodin niyo mga kababayan, syempre hindi mawawala yung yung pagmumura. Nagmura na naman kanina diyan si dating Pangulong Duterte at minumura niya itong unang-una itong local government diyan sa Dumaguete. Kasi nga raw, bakit hindi sila pinayagan sa Freedom Park? Dapat ang Freedom Park daw ay pinapagamit sa taong bayan. Dapat pinapagamit daw sa kanila. Tapos minura niya rin itong gobyerno ni Marcos. At pinakita niya rin kanina yung Constitution, may hawak siyang papel. I-forward na natin Nakinikwento ko lang naman sa inyo yung nangyari para at least may alam kayo. Ayan. Ang nasa tao para sa Pilipinas. Ayan. Sinasabi niya kasi yung Freedom Park ay para sa mga Pilipino, para magamit ng mga Pilipino sa mga hinanaing nila sa gobyerno. Ayan yung sinasabi dyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, okay lang naman okay lang naman tayong manawagan sa gobyerno, sabihin natin yung ating saloobin. Pero wag naman naabot dun sa nangyari kasi minsan, ilang beses na pala nangyari, nananawagan tayo ng inciting for sedition na nangyari. Diba? Kasi kung mananawagan ka sa gobyerno, dapat manawagan ka sa gobyerno, hindi yung ang gagawin mo, pupukawin mo yung damdamin ng tao at sasabihan mo pa na itong AFP, itong Armed Forces of the Philippines, ito malikod. Mag-withdraw ng support kay Chief Executive kay Marcos. Mali na yun, hindi na yun tamang paraan para ikaw ay magpahayag ng inyong mga saloobin. Baga hindi na yun free speech, hindi na yun freedom of expression, yun po ay inciting to sedition na. So ito mga kababayan, binabasa ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte yung Bill of Rights. At sinasabi nga niya yung karapatan dyan sa paggamit ng Freedom Park. Okay naman, tama naman si Pangulong Duterte. Pero siguro hindi lang talaga nabigay sa kanila yung lugar na yan. Kasi nga 'di ba inaayos yan. At yung una nilang lugar hindi rin napagbigyan kasi nga baka may iwas na din yung mga pulis kasi ayaw talaga nila siguro ng gulo dyan sa kanilang lugar. So ayan mga kababayan, nagsalita si Duterte at pagkatapos niyan Nung araw na dating kami, binawi yung permit. Okay, so kinikwento na niya yung nangyari. Binigay yung permit, binawi yung permit. So binaklas yung stage. Ayun yung una nilang venue. Tapos ito naman yung Freedom Park, hindi sila napagbigyan. At pagkatapos niyan, ito na yung sumunod na nangyari. Nagkaroon na po ng tanungan. Nasaan na ba? Nasaan ba ako? Ito naging naging mini question and answer, mini press con.
nakakatawa, nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sa Ayan, nabanggit nyo na may Freedom Park. ko. Ay, mahina po ang signal guys, paputol-putol yung signal nila eh. So, ayun na po yung nangyari kanina. So, itong may rally dapat dyan sa harap na, dyan sa Freedom Park, sa harap ng Kapitolyo ng Dumaguete City. Naging press conference mga kababayan. Naging mini press conference. Saka, ang nakailang tanong lang, 3 tanong lang ata natanong kay dati Pangulong Duterte. At itong si Harry Roque, naging tagahawak lang ng mic, mga kababayan. So, yung kanilang Defend the Flag Peace Rally, mga kababayan, dyan sa lugar na yan ay hindi po, kumbaga, hindi successful. Kasi konting-konti lang po talaga yung tao dyan, kung mapapansin ninyo. Konti lang yun nandyan eh. Ilang piraso lang eh. Kaya ang ginawa nila, mini press conference. At dito naman sa kasi lumipat sila sa Quezon Park. Ito mga kababayan ngayon yan, kung mapapansin niyo sa Quezon Park po yan. Pero sila mga dalang mga bandera. At kung mapapansin niyo, halos lahat dyan mga kababayan ay siguro mga miyembro ng ni Kibuloy kasi naka-uniforme. Kasi kung mga taga Dumaguete City yan, di sana ayan. Siguro mga legit Dumaguete City. Pero konting-konti lang po talaga, karamihan po talaga ay bit-bit din nila. At ito nga si Harry Roque. Binibigyan ng buhay. Ayan, nagsisigaw na naman. Itong si Harry Roque. Sino ba sinundan niya? Si Vic Rodriguez. Nagsalita rin. Si Glenn Chong. Tapos ang alam ko si Baste. So si Baste Duterte, si Glenn Chong, Vic Rodriguez, tapos si Harry Roque. Siya po yung present po ngayon. Yung ngayon po nagsasalita. Ito, hindi ko kilala to kung sino to. Harry Roque. At pagkatapos siya, malamang, sino pa ba? Malamang pagsilitain na nila si dati Pangulong Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan yung mga tao sa Quezon Park, Dumaguete City. So halos bilang mo lang yung mga tao at marami naman. Marami kasi silang bit-bit. Marami yung mga miyembro. Malamang ni Kibuloy na nagpuntahan dyan yung mga naka-uniform. Alright, so ayan po yung update natin dito sa Maisog Rally. Na po sila nagpalit ng venue from Freedom Park na hindi sila nakapasok, lumipat sila sa Quezon Park. Yung ginawa nila doon sa dapat pagdadausan talaga nila, ginawa nilang mini press conference. At kung makikita natin, naglakad pa nga si si Harry Roque, naglakad from doon sa una nilang pwesto, doon sa may track, papunta dyan sa Quezon Park, dyan sa Dumaguete City. So yan mga kababayan, update. Talaga namang, mga kababayan, yung mga dumalo. So merong mga ilan-ilan na nandyan na talagang kumbaga legit na taga Dumaguete City. Pero karamihan po talaga dyan ay yung mga miyembro ni Kibuloy. Ay mga naka-uniforme na yan. Hindi naman po yan mga empleyado ng City Hall kasi unang-una hindi nga sila welcome dyan sa lugar na yan. Makakalimutan nyo ba sa araw ng eleksyon ang ginawa nila ngayong araw na ito? Namumuliti ka na. Feeling victim na naman si Harry Roque at sabi nga niya, makakalimutan nyo ba itong ginawa nila pagdating ng eleksyon? So ayan na naman. Nananawagan na naman at feeling victim na naman itong mga Duterte supporters, itong mga DDS. Alright, so yun lang po ang update natin from Maisog Rally mini press conference. Itong siste diyan po sa harap po ng sa gilid ata ng Freedom Park. At sa kasalukuyan, ito tinutuloy nila itong kanilang pagsasalita diyan naman sa Quezon Park, Dumaguete City, na diniluhan naman ng ilan-ilang mga tubong Dumaguete. Karamihan po dyan, kung makikita ninyo, ay malamang mga miyembro ng ni Kibuloy, ng simbahan
ni Kibuloy. So, yun lang po. Yun lang po ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.